Magandang umaga po sa atin lahat, ano? Ito po ulit si kasamang Renante. So, yung mga nakaraang videos po natin, pinag-usapan natin yung tungkol sa dokumento, sa safety plan, sa HSE plan, sa procedure ninyo, sa program ninyo. Ngayon, tinalakay po natin doon sa mga ilang videos natin kung ano ang gagawin mo kapag kulang-kulang yung nakalagay doon sa dokumento na meron kayo. Tapos, tinalakay din po natin sa sumunod na video kung ano ba ang nilalaman ng isang project specific safety plan. Ngayon po, pag-usapan naman po natin o ipaliwanag natin kung ano-ano ba yung laman ng mga ito at dito lang ba siya nagtatapos, no? So, ako po, meron akong ginagawa ngayon na isang dokumento. Meron po siyang 22 sections. Ngayon po, yung bawat section na to, compose po siya ng una, section 1, safety policy. Yun po yung nilalaman ng gagawin natin dokumento, no? Safety policy, yung number 1. Yung number 2, employees orientation. Yung number 3, safety progress discipline. Number 4, yung safety standards and procedures po natin. Yung number 5, yung monitoring po or continuous improvement. Yung number 6, accident management. Yung number 7, workers' rights and compensations. Number 8, dahil meron po kami mga sasakyan dito, so kailangan na isama natin yung tungkol sa fleet safety, no? So, kasama po dun sa programa natin yung fleet safety program. Tapos yung ating OSH advocacies or plans. Tapos nandito din po yung ating health program para sa mga workers. Number 11 po yung ating mga activity na papasok dyan. Si lockout, tag-out. Procedures po niya. Si section 12, si confined space. Sa 13, si hotworks. Sa 14, fire watchers. Sa 15, hazard communication. 16, PPE. Number 17, respiratory protection. 18, yung bloodborne pathogens po natin. Yung mga exposures and controls, syempre, andyan yan. 19, violence prevention. 20, fall protection. At 21, contractual controls. Tsaka yung sa 22, yung acknowledgement ng ating ginagawang dokumento. So, ito po yung nilalaman ng mga dokumento na ginagawa natin, ano. So, ngayon, pag sinabi ba natin na yung section 1 safety policy, yun na ba yun? Kasi by section siya eh. So yung section po na yan o yung part na yan, may subpart pa po yan. Hindi po pa pwedeng, kunyari sinabi mo safety policy, yun na yun. Hindi po. Pag sinabi natin yung section 1 o yung part 1 safety policy, merong mga subpart yan, gaya halimbawa dito sa section 1 natin sa safety policy. Meron tayong 1.1, ang nakalagay sa kanya is company policy. 1.2, management commitment to safety. 1.3, company safety committee. 1.4, assignment of responsibilities. Dito po natin inilalagay o pinapaliwanag yung kung ano yung trabaho at responsibilidad ng bawat isa. Like si workers, si employees, no? Yung workforce natin, ano ba yung obligasyon nila para tungkol dito sa ating ginagawang programa? So, ang tungkulin nila is sundin yung mga program na ginagawa natin. Like, pagsusuot ng PPE, andyan yan. Obligado yan. Obligasyon nila na sundin yung ginagawa natin o yung mga panuntunan natin. Yung management, obligasyon nila na suportahan tayo. Project management, yung mga site in charge, obligasyon nila na sumunod at pangalagaan din yung mga tao. Si superintendent, si foreman, si supervisor, kung may subcontractor tayo, dahil may subcontractor kami,
kailangan sumunod din sila. Ibinibigay natin yung mga guidelines kung ano yung dapat nilang gawin. Kasama na rin po dyan yung mga safety officers. So, sa paggawa po ng dokumento, ilalagay natin lahat yung mga gusto natin. Pero as per section siya, hindi siya pwede mag-rumble-rumble. Kasi pag nag-rumble-rumble tayo ng dokumento, kunyari, nasa safety policy tayo, tapos mo lang ipasok ang safety policy, bigla kang pumunta sa working at heights. Ang layo, di ba? Ang gulo. Ito pa lang yung safety policy mo na bigla kang nagpunta sa work execution, sa procedural ninyo, tapos tinalunan mo na lahat. So magulo yung dokumento natin. So kapag gagawa tayong dokumento, kailangan properly arrange siya at saka naiintindihan. Hindi naman po kailangan gumawa tayo ng dokumento 500 o 600 or 1,000 pages. Hindi naman kailangan. Kasi basta pag gumawa tayo ng dokumento, malinaw, tumbok. Hindi naman natin kailangan na i-elaborate pa ng masyado na pagkahaba-haba yung ipapaliwanag mo kasi masyadong kumbaga napakabusisi at hindi lahat ng magbabasa niyan ay maiintindihan agad-agad yan. Di ba po? So, yun na nga po Dito sa section 1 tayo, so nandun yung company policy natin, management commitment to safety, company safety commitments, company safety committee, yung assignment and responsibilities, yung 1.5 natin, company safety rules ang nakalagay, 1.6, accountability for safety, 1.7, syempre binibigyan din natin ng laya yung mga empleyado na magbigay ng opinion. Kaya meron tayong mga survey box dyan. Opinion and surveys. Services. Nabubuyoy ako. So, 1.8, meron tayong employee suggestion. Tapos, naka-attach din po dyan syempre yung mga forms na ginagamit natin, no? Tapos, sa section 2, employees new orientation, dyan naman po pumapasok yung ano ba yung proseso natin kapag meron tayong mga bagong pasok na workers. I-orient ba natin sila? Paano yung proseso ng orientation natin? Ano yung mga trainings na makukuha nila? Ganoon pa, may pipirmahan ba sila na compliance report o kung ano man? Di ba? Yun ang dapat na pinapokus natin. Kailangan po sabi ko nga 'di ba, kailangan malinaw yung pagkakagawa at sunod-sunod, hindi pwedeng patalon-talon. So, pag sinabi po natin na may mga section o yung mga part na yan, may mga subparts nga po. Doon sa subpart mo ipapaliwanag yung mga gagawin mo, 'di ba? So, ito na tayo. Sa section 3, sa discipline naman tayo. So, dito sa disciplines, ano yung ilalagay natin dyan? Yung safety violation. Section 3 tayo, 3.1, safety violations. Ano yung pwedeng mangyari doon sa mga violators natin? Pero tandaan po natin tayo pong mga safety, ang pwede lang po natin gawin, gumawa ng report, magbigay ng recommendation. Hindi po tayo yung magsususpinde, hindi tayo yung magdi-decide kung isang araw, isang taon, isang buwan, isang linggo, isang oras, o kung ilang beses ika-cut salary yung tao. Wala po tayong karapatan dyan, tayong mga safety officers, no? Kaya wag pagkamalian na kapag safety ka, ikaw ang batas. Hindi po. May HR po na namamahala dyan. Trabaho po nila yan. Hindi po sa atin yan. Ang trabaho po natin, panatiliin ligtas yung site para walang maaksidenteng mga tao. Okay po? So, iyon po sa safety violations, tayo lang po, kunyari, merong unsafe act, unsafe conditions, merong violations yung tao, gagawa ka ng report about dun sa violation niya. Bibigay mo sa HR. So, HR ngayon ang magsasabi kung ano yung parusa na makukuha niya. It's either verbal warning, written warning, cut sa suspension, o site termination.
Depende po yan sa admin, sa HR, hindi po sa atin yan, ha? Tapos po, meron tayong sa section 4, yung sabi ko nga po, safety standards and procedures. Dyan na papasok yung mga protocols natin. Ano ba yung procedure natin para sa emergency? Di ba? Ano-ano ba yung klase ng mga emergency na dapat na meron tayong procedures? Meron tayong fire, may evacuation tayo, may first aid tayo, accident, incident, di ba? Andyan yung kailangan meron tayo. Tapos, may JSA tayo, meron tayong sa work activity natin, like sabihin natin sa asbestos. Tapos meron tayong yung tatawag nating SOP o Safe Operating Procedures para sa mga activity. Gaya ng ano ba? Dito po sa paggawa sa sa SOP natin o sa Safety Standards and Procedures natin sa Section 4. Wag po natin pagkamalian na ilagay lahat yung mga nakikita natin sa iba. Wag nating gayahin yung ibang kumpanya kasi baka po mamaya nasa construction sila tapos binigyan ka ng kopya ng kanilang safety plan, inedit mo, pinalitan mo yung pangalan, tapos sinabi mo sa inyo na ipinasa mo sa kliyente, tapos ibinalik sa inyo na meron kayong mali at merong mga comments na hindi maganda, nakakahiya. Bakit? Ba't ko po nasabi? Kasi po, merong mga company na construction. May mga company na shutdowns or mga maintenance. So sa maintenance, wala ka namang excavation, wala ka namang mga scaffolding erections, wala ka namang mga dismantling na ano dyan. So kapag kaya nang inilagay mo o pag kaya yung sa construction ang ginawa mo, especially refinery, flow lines, di ba? Mga housings, nakakahiya kasi wala ka naman ito eh. Bakit sa safety plan ninyo meron? Di ba? Sa mga safety plan po kasi kung ano lang o sa mga site-specific safety plan natin o project-specific safety plan, PSSP, kung ano lang yung trabaho natin, yun lang dapat ang nakalagay doon sa dokumento. Hindi po yung kung ano-ano. So dito po sa ating safety procedures, inilagay po natin sa SOP natin, isinama natin yung housekeeping, machine guarding, manual and material handling, back safety, manual lifting, forklift and heavy equipment, ladders and stairs, electrical safety, hand and power tools, meron tayong scaffolding, meron tayong working at heights, meron tayong fall protection, meron tayong steel erections, meron tayong blasting, may fire prevention tayo, meron tayong crane and rigging, meron tayong environmental protection, meron tayong motor vehicles and equipment. Tapos meron pa rin po tayong mga activity na pinoforesee na pwede nating ilagay dito sa ating ginagawang dokumento dahil ito po yung mga biglaang kagaya ng mga experience natin sa ibang project, biglaang activity. Mga special project po, yung mga dagdag kumbaga. Ngayon, advice ko lang, kung na-experience nyo na po na merong mga biglaang projects na dumarating o mga biglaang activity na dumarating sa project ninyo na hindi kasama dun sa dati nyong kontrata, mas maganda na idagdag nyo na po siya, i-advance nyo na, idagdag nyo na, ipasok nyo na dun sa dokumento ninyo para in case na dumating, hindi nyo na kailangan ang revision, hindi nyo na kailangan i-revise. Bakit hindi na kailangan, bakit natin sinasabi na para maiwasan yung revision? Kasi pagka may revisions, ang masakit dyan is magpapa-approve ka pa. Which is antagal ng proseso para papirmahan sa management itong dokumento na ginawa natin. Tapos, pag napirma ng management, itatakbo mo sa kliyente. Ngayon, hindi mo hawak ang oras ng kliyente. Hindi mo alam kung kailan nila pipirmahan yan. Pwedeng swerte mo pag pinirmahan ngayon. Diba? Paano kung hindi? Depending ang trabaho ninyo. Diba? Yun yung sinasabi natin na mas maganda na yung advance ka mag-isip. Pero, kung ang gagawin mo o yung ilalagay mong trabaho is trabaho nyo talaga at ni-expect mo na ganyan talaga yung mangyayari, walang masama doon sa dokumento na gagawin mo. Kasi included yan. Pero kung hindi naman talaga at wala naman talaga sa trabaho ninyo ang
Ang let's say, magtatanggal kayo ng isang rotating equipment, overhauling kayo, tapos meron kang excavation, tapos meron kayong hot works, tapos meron kayong welding na isinama sa dokumento ninyo, pero wala naman kayong trabaho nun, abay, wag. At baka masisita tayo. Bakit meron kayo nito wala naman kayong trabaho na ganito? Ang sa inyo lang is bundle pulling, ilalabas nyo yung motor. Tapos hydrojetting. Tapos cleaning. Tapos salpak uli sa loob. O, nasaan ang hot works? Nasaan ang welding, di ba? Nasaan ang excavation dyan? Nasaan ang dismantling dyan ng scaffold? Di ba wala? So, yun po yung sinasabi natin. So, sa mga susunod po na videos pa natin, iisa-isahin natin yung 22 points o yung 22 parts ng ating ginagawang dokumento. So, hindi ko naman po sinasabi na ito dapat yung gawin ninyo. Kasi, bawat kumpanya po, may kanya-kanya nga po na proseso. At bawat dokumento, may kanya-kanyang nilalaman. So, sa akin lamang po, sinasabi ko sa inyo kung papaano gawin yung dokumento. No? At maganda po niyan kung meron kayong mga kaibigan, pwede po kayong humingi o humingi na lang ng kopya ng mga programs nila para ma-practice ninyo yung sarili ninyo. Wala namang masamang gumawa Walang masamang practicein yung sarili mo kung paano paggawa Mas maganda nga ayun gagawa ka para ma-practice ka lang, mahasa ka, para pagka dumating yung time na kailangan mo na gumawa, alam mo na yung proseso. 'Di ba? Alam mo na kung paano yung gagawin mo, hindi ka na nangangapa sa dilim kung paano. Tapos po, yun nga, sa atin, sa Pilipinas, meron po tayong inilabas si OSH, yung kanilang templates sa paggawa ng mga plan. So, pwede nyo pong sundin yun, i-follow nyo po yun, gawin nyo yung kung ano yung nasa trabaho ninyo. Benchmark po ang kailangan natin hindi photocopy hindi Xerox machine. Pagka po ganyan Xerox machine, kapag ka ang kaalaman nyo ay inasa nyo sa paghingi, wala pang mangyayari sa atin. I mean, pag ang kaalaman mo iniasa mo lang sa kaibigan mo na pahingi ng ganito, panghingi ng ganyan, pahingi ng ganito, pakigawa nga ako ng ganito, walang mangyayari. Hindi tayo uunlad. Ang uunlad at ang natatalino, yung hinihingan mo. Pero ikaw hindi. Mapapao ka sa Brad Pasuyo. Diba? Which is pangit po. Pangit na gawin. So, yun na lang po. Sa susunod po, pag-uusapan nga po ulit natin yung kung paano gumawa ng mga, kung ano ba yung nilalaman ng mga program natin, ng mga plan natin. So, kung meron po kayong mga katanungan, mga kasama, may katanungan kayo, meron kayong suggestions na gusto ninyong sabihin o gawin natin, pag-usapan, wag po kayo mahihiya. Mag-iwan lang po kayo ng comments dyan sa baba. At yun nga po, pasuyo na lang po. Paki-like, share, subscribe, tsaka click lang yung bell para maging update po kayo dun sa mga videos na gagawin pa natin. So, ito po ulit si Renante Castelo. Maraming salamat po at isang ligtas na umaga po sa atin lahat. Ingat po.